Alright, magandang oras mga ka-art lover, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung ulat sa atin mismo ng ating Pangulo, PBBM, tungkol sa bago na naman na ipapahuli niya, ipadadakip, kakasuhan ng ICI, lalo na itong si Diskaya, Sara Diskaya, ay mayroon ng warrant of arrest kasama pa yung apat na kasama niya sa flood control scam. Kaya hindi pala natanggap sa si Diskaya hindi natanggap sa pagiging state witness. Kasi mga talagang mga grabe kong dumiskarte. Binenta yung mga luxury cars eh. Bininta ng palihim at tinira lang yung kunti. Grabe. At saka hindi nagsauli ng pera. Talagang ganun, no? Parang boxer sa pera eh. Ginaganon yung pera eh. Kinukumkum yung pera eh. Hindi talaga ilalabas. Hindi katulad doon kay Henry Alcantara at iba pa sa DPWH, kay Bryce Hernandez, na sinuli nila yung pera na natira sa gobyerno. Kaya nagiging mga state witness. Itong mga Diskaya, paano magiging state witness? Inandiyan pa si Marcoleta sa likod, sumusulsul, di ba? Kaya ito ang nangyari sa kanila ngayon. Kulong sila. Kasi ang titigas ng kamao nagaganon eh. Kinukumkum yung pera eh. Talagang ayaw nilang bitawan yung pera na nanakaw nila sa flood control projects. Grabe. Kaya ito, panoorin natin ng ating Pangulo, PBBM, sa kanyang paglahad ng kanyang report para sa madlang people. Ang palabas ng warrant of arrest kay Diskaya at sa iba pang mga kasama nito. Narito ang video. Nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Grabe, ito yung ghost project ng mga Diskaya. Ang St. Timothy Construction ay isa sa siyam na kumpanya ng mga Diskaya, na yung siyam na kumpanya nila mismo ang nagbiding-biding, kunwari, biding-biding, at ang manalo ay siyang ma-reward doon sa kanila. Pero ang totoo, sa kanila pa rin yung siyam na siyam na construction firm. Kaya kahit matalo yung ibang kumpanya, manalo pa rin yung isa, di ba? Napakawais talaga nitong mga Diskaya. Diyan pa lamang sa ginawa nila na siyam kakumpanya ay magbiding-biding lamang, ay napaka-panluloko niyan, di ba? Kung sa sugal pa yan ay nandugas ka sa mga kasugal mo, nanloko ka. Kaya bawal yung ganyang mga style na siyam ka kumpanya, isa lang yung may-ari at sila lang yung nagbiding-biding. Grabe. Kaya ngayon iyak sigurado yung mga Diskaya na yan, dahil nga sa ito na ipalabas na ni PBBM ang warrant of arrest. At baka sa oras na ito, baka nahuli na nga yung Diskaya eh. Ang last na balita ko sa mga Diskaya ay nagtago na. Hindi na nagpapakita daw. Nagtago na katulad kay Bato. Bakit kaya ganun ang mga DDS? Kapag may warrant, nagtatago na. Okay, makapagtatago ka nga. Sabihin natin 1 buwan, 2 buwan. Pero hindi magtatagal, mahuhuli ka rin. Dahil malaki ang patong sa ulo mo eh, mga kababayan. Kaya kung kayo kay Diskaya, magtago ba kayo? Ay nako. Kaya pag-isipan muna bago gagawa ng mga karumal-dumal na mga katulad niya na mga style na pandurugas sa gobyerno at sa taong bayan. Grabe. Balik tayo kay PBBM. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon.
Grabe. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang Grabe. joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado Naku. o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga Grabe. video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga Grabe, private mga at kababayan. public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan. Grabe mga kababayan, no? Kahit isang poste, wala eh. Kahit isang bakal, wala. Wala talagang nilagay kahit isang sakong simento. Total ghost project pala ito na project ng Timothy Construction, pagmamayari ng mga Diskaya. Sa isang maliliblib na lugar eh. Kasi ang sabi ni PBBM ay mga indigenous people yung nandun eh. Ibig sabihin nasa bundok yan na proyekto. Walang nakikita. Grabe, niluloko ang ang taxpayers. Tayo yan. Mga taxpayers, mga kababayan. Okay, so ito atin na pakinggan kung sino-sino itong apat na ipapahuli din ni PBBM kasama ang mga Diskaya. Sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya Ayan. at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, Meron mga pa. ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Ayan. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayan, so grabe yung 100 million pesos na yan. Magkano kayang naibigay dun sa mga nag-process sa DPWH, no? Yung apat na kakasuhan din. Baka merong binigay na tig 1 million lang. Tapos sa mga Diskaya, ay di ba? 100 million eh. So sa Diskaya ay meron silang 98 million. Tapos 2 million lang doon sa nag-process. Sabihin natin 4 million lahat dahil apat. So meron pa rin 96 million pesos ang mga Diskaya. Walang ginastos kahit isang pako, kahit isang bakal, wala silang ginastos. Kasi total ghost project at gawa-gawa lang yung mga resibo at kung ano-anong mga picture, presentation at tapos na yung proyekto. Grabe nung dapat dyan, sunugin eh. Sunugin sa plaza ang dapat dyan ng mga tao. Grabe, 100 million, magkano bang buhay ngayon ng tao kapag sinasagasaan mo ay 30 mil lang eh. 30 hanggang 50 mil lang ibabayad mo, sagasaan mo na yung tao sa daan. Iyan nagnakaw eh, 100 million, hindi lang, bilyon-bilyon eh. Pinagnanakaw ng mga Diskaya na yan dahil sa ghost project. Pero hindi naman yung 96 million mapunta sa kanila lahat. Dahil meron nga mga proponent dyan na mga congressman at senador. Yun din, binibigyan din yun ng mga Diskaya. Kaya ang natira sa Diskaya niyan, sigurado ay kalahati ng 96 million pesos. So meron pa rin silang, sabihin natin 46 million. At ang 46 kalahati ay napunta sa mga proponents. Yung mga bibigyan na mga congressman at mga senador. Okay, tapusin na natin ang video na ito. Courtesy sa atin ng ANC Digital News at ni PBBM. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Ayan, patay na kayo dyan. Non-bailable ang malversation na kaso sa inyo. Diskaya at apat na taga DPWH. Buti nga sa inyo. Dahil ginawa nyo yan, pagbayaran nyo yan. Ngayon, baka pwede bang makahabol ang mga Diskaya eh. Isuli nila yung lahat ng luxury cars, isuli yung lahat na nanakaw na
na hindi pa nagastos, di ba? Baka magkaroon pa sila ng parang parol or discount. Kung bibili ka, parang may discount eh. Kasi instead na habang buhay na pagkabilanggo ay pwedeng 10 taon na lang kapag sinuli yung mga ninakaw. Eh, hindi. Sabi ko nga kanina, parang unggoy na ganun eh, boxer eh. Kinukumkum yung pera, hindi binibitawan. Ganun lang, parang boxer. Grabe. Grabe yung mga diskaya na yan. Sa lahat ng kontraktor sa Pilipinas, meron nga pala akong schoolmate na naging kontraktor dito sa amin, mayaman na eh. Grabe. Pero yung kanyang mga construction, hindi naman yun ghost, kundi anomalous lang yung class B lang yung mga materials, binawasan yung materials, ganun lang. Hindi yung zero talaga, yung walang makita. Totally ghost projects. Alright, anong masasabi nyo dito sa itong medyo magandang nahuling isda ngayon dahil mga diskaya na ipakulong ni PBBM, meron ng warrant of arrest kasama ang ilang opisyal ng DPWH. Paki-comment sa ating comment section, mga ka-art lover, mga kapulin boy. Ako'y magpaalam na maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Laban, peace.